Good morning mga kaninong. Mayroon pong dinala dito sa atin na kalan. At ito po hindi gumagana. Pero may laman po siya. Hindi gumagana. Ano nga po ba dahilan? Bakit ito ay nagkakaganito? Yung ibig sabihin nagbabara. No. Ito po kasi pag mga ganito, naapawan ng mga sabaw ng sinaing. Niluluto natin. Tumatapon po siya dito hanggang sa nakakapasok doon sa pinakaloob. Yun na po yung pinagmumula ng bara. So ayan, pakikita ko po sa inyo kung paano ito ginagawa. So yan guys, kahit po ito isundutin nyo dito sa ibabaw, ayan o, kita nyo. Kahit po isundutin nyo dyan, hindi po nyo matatanggal yung bara o yung dahilan kung bakit mahina yung kanyang linya. So ito, kakalasin po siya natin. At paalala nga po pala, no, ito pong ganitong klaseng kalan ay for outdoor use only ito. Hindi po ito advisable sa loob ng bahay at ito po ay mga pang emergency lang, halimbawa naubusan ka talaga doon sa regular na ginagamit mo. Saka lang po ito pwedeng gamitin ng pang alternative lang po. Yan, ito ate, sira na rin yung asbestos mo, basag, putol na. So ito po ay kailangan palitan natin kasi hindi po siya pwedeng hindi ito papalitan. Ito po, sisingaw pagka wala. Ang mangyayari po, pag sinindihan nyo siya nang wala yan, ang apoy po bababa. Dito siya dadaan sa gitna. So yan guys, ito yung pinakasingaw niya, yung pinakabarado dyan. Yan, butas na yung maliit. Yan yung pinakabarado dyan. So kakalasin natin yan. Nasaan yan? So yun guys, kung mapapansin nyo itong butas na ito na maliit, kahit po kasi yan ay sundutin mo ng kalimitan kwerdas, yung pinakamaliit na kwerdas, pag po sinundot mo yan, yung pinakabara niyan, babalik lang din sa loob. Tapos pag sindihan mo, haharang ulit dyan sa butas na yan, napakalit po niyan. Siya kakalasin po natin yan. Yan, ganyan. So yan, para po maitulak yung dumi nito, ikabit po ulit natin dito. Yun, parang pasisingawin mo lang ng bahagya para lang lumabas yung pinaka pressure. Tapos ito naman po yung lilinis natin. Yan, baradong barado po talaga siya. Walang kabutas-butas. Yan. Yun, ito po yung ating lilinisin. Ayan guys, so may pressure na siya. Ayan, lalabas na po siyang gas. So ayan, kailangan lang po talaga ito. Hindi po yan matatanggal yung dumi niya nang susundutin nyo lang dito sa ibabaw. Kailangan tanggalin po natin itong pinaka-nipple na to. At dyan po natin tatanggalin yung bara sa pinakaloob niyan. Ikakabit po natin. Importante guys, ito makita nyo to. Pag po itong ganitong asbestos ay sira na, palitan nyo po yan. Hindi po siya safe gamitin ng yan ay sira. So, swerte ni madam kasi meron tayong extra nito. Ayan. Ito po yung tsura niya pag buo. Asbestos po tawag dyan. At siya nga pala ito guys, itong tornilyo na to, kung makikita nyo, yan. Itong tornilyo na to, pag puti kinabit ninyo, huwag nyong kakahigpitan ng sobra. Kasi once na ito ikakalasin nyo ulit, at ito ay sobrang higpit, at nag-stack po yung kinain ng kalawang, yan po ay mapuputol pag pinwersin ninyong kalasin. Halimbawa po, kinakalas ninyo, mahigpit siya masyado. Ang gawin po ninyo, babada nyo ng langis, mga 2 oras, para po yung pinakakalawang niya ay lumambot bago nyo siya kalasin. Kasi pag po yan ay pinilit ninyo, kalimitan po talaga napuputol yung pinakatornilyo na yan dyan. Ayan. Check din po natin siya. Liligtas din po natin siya kung wala bang sinaw yan. Singit lang po. Pag po nyo sindihan, check nyo po muna mabuti kung wala nga bang singaw itong pinakalalim niya. No? Lagyan nyo po siya ng bubbles. Yan. Gamit po ka ng sponge na may sabon. Importante po bumubula. O dishwashing liquid. Basta po yung bumubula. Ayan. Lagyan nyo po siya dyan. Tapos, dyan po kung may singaw po yan, makikita nyo na lumolobo. Yan yung mga ganyan. Lumolobo po yan kung mayroon siyang singaw. So ayan, dahil wala po naman siyang leak. Yan. Okay naman po, wala po siyang singaw. Tetestingin po natin yung lingas niya. Kasi kanina po talagang barado yan. Wala po siyang supply ng gas. Halimbawa guys, to mapansin niyo
Bakit nga po ba ito may butas? Yan. May butas po yan dyan, kabilanan. Halimbawa po mapula yung lingas nito, check nyo po ito, baka nababarahan yan ng mga sapot o mga langgam na malalaki, nakakapasok yan dyan. Check nyo po, pag mapula yung lingas ng kalan ninyo, may nakabara yan dyan sa loob na yan. Ayan, tingnan po natin kung gagana na ba itong inaayos nating kalan. At ang pagsindi po nito guys, ganito. Huwag nyo pong ugaliin na bubuksan nyo muna bago niya sisindihan. Kasi ang tendency po noon, lalagab lang po yan, lalaki ng apoy bigla kasi marami na pong gas na lumabas. So unahin niyo po muna yung apoy. Mas maganda, bumili kayo ng kitchen gun. So yung binabaril lang siya ganyan, no? Mayroon po siyang igniter. So ganon. So kung halimbawa phosphor naman po yung gagamitin natin, unahin po muna ninyo yung apoy nandito bago po ninyo buksan. Yan. Pag po ganyan, kaunti lang yung lumalabas na gas. Okay na po. Malakas na yung apoy niya. Oh. Kanina po wala po talaga siyang gas. Hindi po siya nagbibigay ng supply. No? So yan, sana po may natutunan tayo sa ating multing video. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa akin o nakapollow, please follow for more para po updated kayo sa mga panibagong video o safety tips na i-upload natin. Thank you very much po.